Nagsimula ang movie kay Yelena na nagtatrabaho bilang isang secret agent ng CIA director na si Valentina, pagkatapos ay makikita natin si Valentina sa isang press conference, na di umano ay lihim niyang ginagawang mga superhuman ang mga tao, at ito ay isang ilegal, at bilang kanyang depensa ay sinabi niya na gusto lang niyang iligtas ang mundo dahil hindi na darating ang Avengers upang iligtas ito, at nagdesisyon na ang korte na kailangang imbestigahan ang lahat ng mga institute na nasa ilalim ni Valentina. Pagkatapos ay makikita natin si Yelena sa isang research sa Malaysia upang tanggalin ang mga ebidensya laban kay Valentina, at ang lahat ng mga lab na pinapatakbo ni Valentina ay sinira na ng mga CIA agent at ito lang ang lab na natira, at tinakot ni Yelena ang scientist dito kaya't binawi nito ang kanyang sariling buhay, at pagkalabas ni Yelena ay pinasabog na niya ang building na iyon sa pamamagitan ng isang remote control. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang stepfather na si Alexei ang tungkol sa kanyang malungkot na buhay. Sinabi nito sa kanya na bakit kasi hindi ka gumawa na lang ng mga misyon na may special purpose, upang makatulong ka at pahalagahan ka ng mga tao. At nagustuhan naman ni Yelena ang kanyang payo, kaya't kinausap ni Yelena ang kanyang boss at sinabi niya dito na ayoko nang gumawa ng mga secret mission. Pumayag si Valentino ngunit may isa itong kondisyon na kailangan niyang gawin ang isang huling misyon, at pagkatapos nito ay pwede na siyang maging isang independent. Ibinigay na sa kanya ang address ng isang secret vault, at sinabi sa kanya na nasa loob ng vault ang isang secret agent na si Ava Starr, na mayroong kapangyarihan na maging isang invisible. Ninanakaw niya ang ating secret research mula sa vault na iyon at kailangan mo siyang tapusin habang pinipigilan mo siya. Pumayag na si Yelena kay Valentina at ipinakitang nakarating na siya sa vault na iyon, at pagpasok niya dito ay hindi niya nakita si Ava at bigla siyang inatake ni John, at dumating din doon ang isa pang agent at si John naman ang inatake nito. Pagkatapos ay biglang lumabas si Ava at pinatay nito ang isang agent, at makikitang naguguluhan si Yelena sa nangyayari doon. Pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki at biglang nagsarahan ang lahat ng mga pinto ng vault, kaya't napagtanto ni Yelena na niloko lang pala siya ni Valentina, at sa pamamagitan nilang mga agent ay pinagtatanggal ni Valentina ang lahat ng mga ebidensya, at ngayon ay gusto na silang patayin nito dahil sila ang nakakaalam ng lahat tungkol kay Valentina. Sinabi ni Yelena sa mga agent doon na niloko tayo ni Valentina upang magpatayan tayo, kaya't nalaman nila na talagang ikinulong silang lahat sa vault na iyon, at nang magtangkang tumakas si Ava ay nalaman niya na nakulong na din siya doon sa pamamagitan ng sound wave. Samantala ay ipinakita si Valentina na ipinag-utos na pasabugin na ang vault na iyon, samantala ay nagplano si Yelena na kailangang maunang lumabas si Ava, kaya't hinanap nila ang baterya ng sound barrier sa loob, samantala ay binuksan na ni Valentina ang timer ng bomba sa vault, at sa kabutihang palad ay nakita na nila Yelena ang baterya ng sound barrier at dine-activate na nila ito, kaya't nakalabas na si Ava sa vault at nabuksan na niya ang pinto at nailigtas na niya sila Yelena. At nang malaman ito ni Valentina ay agad na ipinag-utos nito na patayin na sila, at nakita din niya si Bob sa CCTV at sinabi niya sa kanyang assistant na alamin ang mga impormasyon tungkol kay Bob, at hindi alam ni Valentina na tatay pala ni Yelena ang driver ng taxi na kanilang sinasakyan, kaya't nalaman nito ang lugar ng vault at ang lahat ng plano ni Valentina. Samantala ay tinanong ni John si Bob kung ano ang ginagawa mo dito. Wala akong naaalala at ang natatandaan ko lang ay nang mag-donate ako ng dugo sa isang medical study, ngunit itinulak siya ni John sa pag-aakalang nagsisinungaling lang siya, at pinigilan sila ni Yelena at sinabing kung gusto nating makalabas dito ay kailangan nating magtulungan. Kaya't giniba ni John ang pader upang makapunta sila sa elevator, ngunit biglang huminto ang elevator dahil nawalan ng kuryente, kaya't sinabi ni John na kailangan nating magdikit-dikit upang makapanik tayo. Samantala ay nalaman ni Valentina na si Bob ang isa sa mga tao na kanilang tinetesting sa experiment, at sa kanyang pagkakaalam ay namamatay ang lahat ng mga test subject, at naalala niya na kung buhay si Bob ay maaaring nagtagumpay ang experiment niya dito, kaya't agad siyang nagpunta sa vault. Samantala ay nakapanik na sila Yelena at nakita nila doon ang mga tauhan ni Valentina, at sinabi ni Yelena kay Bob na kung gusto mong mabuhay ay sumama ka lang sa akin. Sinabi ni Bob na kaya nangyayari ang mga ito dahil sa mga ginawa kong pagkakamali. Huwag kang mag-isip ng ganyan, dahil lahat naman tayo ay may pinagdadaanan at nakakagawa ng mga masasamang mga bagay. At pagkalabas ay nakita nila na pinabagsak ni John ang lahat ng mga tauhan ni Valentina. Pagkatapos ay nagpadala ulit si Valentina ng panibago niyang mga tauhan, at nilabanan at pinagpapatay ni Yelena ang mga ito upang mailigtas niya si Bob. Pagkatapos ay isinuot nila Yelena ang mga uniform ng mga tauhan ni Valentina, at lumabas sila at nagkunwaring mga tauhan, at nang aalis na sila sakay ng isang sasakyan ay pinigilan sila ng isang guard.
At biglang kinuha ni Bob ang isang baril at pinaputok niya ito sa itaas, may gusto siyang sabihin ngunit pinagbabaril na siya ng mga guard. Sinubukang pigilan ni Valentina ang mga guard upang malaman ng lahat na naging matagumpay ang kanyang experiment, ngunit namatay naman si Bob, at sobrang nalungkot din sila Yelena sa nangyari. At pagkatapos ay agad na silang tumakas doon, samantala ay makikitang buhay pa din si Bob kahit na tinadtad pa siya ng bala ng mga guard, at nakapagtataka na gumaling ang mga tama ng bala sa kanyang katawan, at nang babarilan ulit siya ng mga guard ay bigla siyang lumipad sa kalangitan na parang isang skyrocket, at pagkarating sa itaas ay nahilo siya, at bigla siyang bumagsak sa lupa ng napakalakas, kaya't biglang bumaligtad ang sasakyan nila Yelena. At laking gulat nila Yelena nang makita nila ang kakaibang lakas ni Bob. Sinabi ni John na siya ang in-experiment na isang superhuman ni Valentina, at kaya ako nagpunta sa vault upang alisin ang lahat ng mga ebidensya na may kinalaman tungkol sa kanya. Kinabukasan ay sinabi ni Valentina sa kanyang assistant na dalhin mo sa akin ng buhay si Bob, at ipapatay mo din ang mga agent na kasama niya. Samantala ay sinabi ni Alexei kay Yelena ang lahat ng mga plano ni Valentina na patayin sila, at nalaman ko din sa kanya ang tungkol sa vault, at ilang sandali ay pinagbabaril sila ng mga tauhan ni Valentina. At agad na sinangga ni John ng kanyang shield ang mga bala, at pagkatapos ay biglang dumating ang isang lalaki na bumaril at nagpabaligtad sa sasakyan ng mga tauhan ni Valentina. Pagkatapos ay ipinakita si Valentina at Bob sa watchtower, at takot na takot si Bob nang makita niya si Valentina. Ngunit sinabi ni Valentina, nakita mo naman na ginawa kong mas may halaga ang boring mong buhay, at ngayon ay may lakas ka, na mas higit pa sa 100 katao at magagawa mo na ang lahat. At nang hawakan siya ni Valentina ay nalaman niya ang iniisip na kasamaan nito, kung saan ay naalala ni Valentina nang patayin ng kanyang mga kaaway ang kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ni Valentina sa kanyang assistant na magpatawag ng isang press conference, samantala ay ipinakita na hinuli sila Yelena ng lalaking tumulong sa kanila, at sinabi nito na kailangan yung mag-testify laban kay Valentina. Pumayag sila Yelena at sinabi ni John ang ginawang experiment ni Valentina kaya't naging napakalakas ni Bob, ngunit hindi pa din naniniwala sa kanila ang lalaki, kaya't tinawagan nito ang assistant ni Valentina. At sinabi ng assistant na magkakaroon ng isang press conference si Valentina para kay Bob, at alam ng lalaki na nakagawa ng isang napaka-delikadong bagay si Valentina, na maaaring malagay ang mundo sa panganib, at sinabi ni Bucky kila Yelena na maaari niyo ba akong matulungan na mapigilan sila Valentina at Bob. Ngunit sinabi ni Yelena na hindi kami kasing galing mo at paano namin magagawa ito. Sinabi ni Bucky na katulad nyo lang din ako dati na gumagawa ng masama, pero ngayon ay nagbagong buhay na ako, at kung tutulungan nyo ako ay mabubuhay din kayong nakataas ang inyong mga noo, kaya't ngayon ay handa na nilang tulungan si Bucky. Samantala ay sinasanay na ni Valentina si Bob na kontrolin ang mga bagay sa pamamagitan ng kanyang isip, at nakarating na din sila Yelena sa watchtower upang hulihin si Valentina, kung saan ay nilabanan nila ang mga tauhan doon, at sinabi ni Valentina sa speaker na pumanik na kayo dito dahil kanina ko pa kayo hinihintay. Pagkatapos ay pinagsuot na ni Valentina ng uniform si Bob at sinabi niya na ito si Bob na mas malakas pa sa 10 mga Avenger, at ngayon ay pinangalanan ko siyang Sentry, at nagsagawa ako ng isang press conference upang labanan kayong lahat at nang maipakita niya ang kanyang lakas. Sinabi ni Bucky kay Sentry na wag mong gagawin ang sinasabi niya, ngunit sinabi ni Sentry kila Yelena na dapat na din kayong sumali sa team ni Valentina. Kaya't nagalit si Alexei nang marinig ito at agad niyang inatake si Sentry. Ngunit sa isang bahagyang tulak lang ni Sentry ay bigla siyang tumama sa pader, at pagkatapos ay nilabanan na nilang lahat si Sentry, ngunit pinigilan ni Sentry ang mga bala sa pamamagitan ng kanyang isang kamay, at alam ni Yelena na hindi nila makakaya si Sentry kaya't upang makaligtas ay umalis na lang sila doon. Pagkatapos ay sinabi ni Valentina kay Sentry na hanapin at patayin mo sila Yelena. Hindi ko magagawa ang mga bagay na ganyan dahil hindi nila ako kayang harapin, at hindi kita susundin dahil gusto mo silang patayin at problema mo na iyan. At sa ibaba ay sinabi ni Yelena na isa siyang talunan, at nilayasan siya ng lahat ng pagsabihan din niya ang mga ito ng talunan, samantala dahil sa taglay na lakas ay nagpi-feeling na isang Diyos na si Sentry, kaya't alam na ngayon ni Valentina na isa ng malaking banta si Sentry para sa lahat, kaya't nagpasya na si Valentina na patayin na siya sa pamamagitan ng kanyang kill switch, ngunit nalaman naman ito ni Sentry kaya't inatake siya nito upang mapigilan, at nahulog ang kill switch sa kamay ni Valentina. At bago niya mapatay si Valentina ay pinindot ng kanyang assistant ang kill switch kaya't biglang nawala si Sentry, ngunit hindi naman talaga namatay si Sentry dahil napunta siya sa isang dimensyon kung saan ay mayroon lamang mga anino at negativity, na masasabi na ang kanyang pag-iral ay isang anino lang sa mundo.
At nang babarilan na siya ng isang guard ay ginawa niya itong isang anino, at ginawa din niyang anino ang mga guard na bumaril sa kanya sa helicopter, kaya't bumagsak ito at gumuho ang building na tinamaan nito, at makikitang iniligtas nila Yelena ang mga tao sa ibaba, at nang palakpakan sila ng mga tao ay nakaramdam sila ng kakaibang saya, ngunit ginawang mga anino ni Sentry ang lahat ng mga tao, at nagsimula siyang ikalat ang lahat ng mga negativity at kadiliman doon, hindi siya madaling patayin at alam ito ni Yelena. Kaya't ibinigay niya ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan at negativity, at pagkatapos ay naging isa na din siyang anino, at kaya pumasok si Yelena sa kawalan ay gusto niyang makausap si Bob, at nang magkamalay siya sa loob ng kawalan ay nakita niya ang pinakamasama niyang alaala, nang siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang batang babae, at pagkatapos ay nakita niya si Bob sa isa niyang alaala, at sinabi niya dito na bakit hindi mo pinigilan ang lahat ng ito, hindi ako yun at ito ay ang negativity na nasa loob ko na naging bahagi ko dahil sa kalungkutan, at nakita din ni Yelena ang nakakalungkot na alaala ni Bob, kung saan ay naging napakalupit ng kanyang ama sa kanya, kaya't nakaramdam si Yelena ng simpatya kay Bob at hinawakan niya ang kamay nito, at nang magkakaintindihan na silang dalawa ay bigla silang inatake ng negativity. At bago sila mapatay ng negativity ay nakarating na din doon ang kanilang mga kasamahan, kaya't nailigtas sila ng mga ito, at nagdesisyon sila na kailangan nilang mailabas si Bob sa kawalan, kung saan ay nilabanan nila ang mga nakakaabalang mga alaala nito, at sa wakas ay nakarating na sila sa alaala sa laboratory ni Valentina, kung saan ginawa ang experiment sa kanya, hindi nila nakita si Bob doon kundi ang negatibong tao sa loob ni Bob at nilabanan ito ni Bob, ngunit nabugbog siya nito, hindi alam ng anino na sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ay nagiging kawalan na din siya, at bago siyang maging ganap na anino ay bigla siyang inakap nila Yelena, upang maisip niya na hindi siya nag-iisa at nang mailabas siya sa negativity. At nang maniwala na si Bob na hindi siya nag-iisa sa mundong ito ay biglang nabawasan na ang negativity sa kanya, kaya't nang dahil dito ay nawala na din ang lahat ng kadiliman na ikinalat niya sa buong mundo, at dahil sa pagbukadkad ng liwanag ay naging tao ng muli ang mga naging anino kanina, at makikitang nakalimutan na din ni Bob ang lahat ng nangyari dahil sa kanyang impaired memory, at ngayon ay nagsama-sama na sila upang tapusin na si Valentina, ngunit nakita nila na nagsasagawa ng isang press conference si Valentina, kung saan ay sinabi nito na sila na ngayon ang bagong mga Avengers, at mali ang lahat ng mga akusasyon nila laban sa akin. Alam ni Yelena ang katalinuhan ni Valentina kaya't pinagbantaan niya ito, pagkatapos ay nakahinga na siya ng maluwag dahil sa wakas ay mabibigyan na siya ng papuri, at pagmamahal ng mga tao sa kanyang mga misyon. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.